Napanood nyo na ba to? Nagsisimula ang pelikula sa isang biyudang nagngangalang Jessica na mabilis na isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang cargo trailer para sa isang road trip. Matapos ang paghahanda ay binuksan niya ang isang map app sa kanyang phone kung saan makikita na siya ay aalis para sa isang 4 na araw na biyahe palabas ng lungsod upang magsimula ng bagong buhay. Habang siya ay nag-e-enjoy sa pagmamaneho ay di na niya namalayan na nakarating na ito sa isang highway sa gitna ng kagubatan at sa isang bahagi ng kalsada ay napansin niyang tila sinusundan siya ng isang itim na kotse na kakaiba ang kinikilos at sa tuwing susubukan niyang mag-overtake ay bigla ring bibilis ang naturang kotse. Dahil ayaw na ni Jessica na maghintay pa ay nagpasya siyang bilisan ang takbo at lumipat sa kabilang lane, subalit tinapatan rin ng itim na kotse ang bilis nito upang hindi siya makabalik sa kanang linya at ang mas malala pa ay may isang malaking truck na paparating sa kanyang direksyon pero ayaw pa ring bumagal ng itim na kotse at sa kabutihang palad ay matagumpay siyang nakapag-overtake ilang segundo bago pa siya mabangga ng truck. Ngunit pagkalipas lang ng ilang sandali ay muling humabol ang itim na kotse at paulit-ulit siyang binubusinahan. Subalit ilang saglit lang ang nakalipas ay nagawa ni Jessica na makalayo rito at napunta sa isang interseksyon at huminto muna saglit para kumalma dahil sa pagsunod ng misteryusong sasakyan. Kinalaunan ng gabing iyon habang nagkakarga siya ng krudo sa isang gasolinahan at kausap ang kanyang ama sa telepono ay napag-usapan nila ang tungkol sa hindi maayos na kalagayan ng kanyang ina at sa gitna ng tawag ay nalingat siya nang makita niya ang itim na kotseng nakasagupan niya kanina na pumarada sa gasolinahan bago mabilis na humarurot palayo. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang magpahinga at magpalipas ng gabi sa isang maliit na motel sa bayan. At habang nasa loob ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Ngunit pinili niyang huwag itong sagutin at bago matulog ay pinagmasdan niya ang mga litrato nila ng kanyang yumaong asawa at inalala ang masasayang sandali nila. Dahil sa matinding lungkot ay napaluha si Jessica bago tuluyang nagpasyang matulog. Kinaumagahan ng papaalis na ito ay may isang kahina-hinalang lalaki na may semento sa braso ang lumapit sa kanya. Kaya't nagulat si Jessica nang ipakilala ng lalaki ang sarili bilang ang driver ng itim na kotseng nakatapat niya kahapon at awkward itong humingi ng paumanhin dahil sa nangyari. At sinabing nagte-text lang daw siya habang nagmamaneho kaya hindi niya napansin ang paligid at sabay tinanong sa kanya kung saan ito nakatira at saan siya pupunta na lalo pang ikinatakot naman ni Jessica. Kaya naman hindi ito sumagot sa lalaki at nagpaalam upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng nakalabas ng bayan si Jessica. Ngunit lumipas lang ang ilang oras na pagmamaneho ay muli na naman niyang nakita ang itim na kotseng nakaparada sa gitna ng kalsada. At dahil rito ay naging alerto si Jessica at agad na nilock ang kanyang kotse. At nang lumapit sa kanya ang naturang driver ay ibinaba nito ng kaunti ang bintana para pakinggan ang paliwanag ng lalaki kung saan iginiit nito na namatay ang makina ng kanyang kotse. Kaya't nakikiusap ito na makisakay siya hanggang sa pinakamalapit na gasolinahan. At dahil nag-aalala sa kanyang kaligtasan ay iminungkahi ni Jessica na siya na lang ang pupunta sa gasolinahan at magpapadala ng mekaniko para tulungan ito. Gayunpaman ay hindi naman pumayag ang lalaki kaya't pilit na iniwan ito ni Jessica at mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan palayo. Pagkagabihan ay huminto muna saglit si Jessica sa isa pang gasolinahan at habang nagpapahinga ay tumawag sa cellphone ang kanyang ina at dahil sa pangungulit nito ay sinagot na rin ni Jessica ang tawag at halatang masama pa ang loob ng kanyang ina dahil sa biglaang pag-alis ni Jessica nang hindi man lang nagpapaalam sa pamilya. Ngunit desidido na si Jessica dahil ginagawa niya ito para makamove on sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang muli niyang makita ang pamilyar na itim na kotseng pumapasok sa parking lot ng resting area. Kaya't dito na natakot si Jessica at agad na bumalik sa loob ng kanyang kotse dahil malinaw na sa kanya na sinusundan siya ni Bangag. At gaya ng inaasahan ay lumapit na nga ito sa kanyang bintana. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ay mabilis nang nagmaneho si Jessica
Jessica paalis. Subalit sa kanyang paglabas ay may isang puting van ang biglang humarang sa kanyang daan. Dahil dito ay muling nakalapit sa kanya ang lalaki at sinabing naroon lang siya para gumamit ng banyo at sinabihan pa siya nito na masyado lang daw overreacting si Jessica at assuming. Subalit pinili nito na balewalain ang lalaki at mabilis na umalis nang tumabi na ang puting van at upang hindi na makasunod ang bangag ay sinagad na niya ang bilis ng kanyang sasakyan. Ngunit sa kabila ng lahat ay nakikita pa rin niya ang itim na kotse sa kanyang rear view mirror na nangangahulugan na hinahabol siya nito. Dahil rito ay nagpasya na itong tumawag sa 911 upang iulat na may sumusunod sa kanyang lalaki. Ngunit nagsimula siyang ma-frustrate nang tanungin siya ng operator kung nasaan ang kanyang lokasyon at dahil hindi rin niya alam ang eksaktong kinaroroonan niya ay mas lalo pa itong nagpanik nang bumilis ang takbo ng itim na kotse. Ngunit laking gulat naman nito nang nilagpasan lang siya ng bangag at nagpatuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa tuluyan na itong nakalayo. At dahil roon ay naisip ni Jessica na marahil ay assuming lang talaga siya at agad na sinabi sa 911 na isa lang palang false alarm lang ang ulat nito at kumalma ng kaunti. Subalit sa di inaasahan ay bigla itong nawala ng kontrol sa manibela at agad na sumadsad ang kanyang kotse sa gilid ng kalsada. At nang lumabas ito para mag-check sa kanyang mga gamit ay nakita niyang pumutok ang isa sa mga gulong ng kanyang cargo trailer na naging sanhi sa kanyang pagkakaaksidente. At sa kasamaang palad ay napansin niya ang paparating na itim na kotse, dahilan para magising ang kanyang fight or flight instinct at mabilis niyang kinalas ang cargo trailer mula sa kanyang kotse at sumakay sa loob upang makaalis. At dahil may balat sa puwet si Jessica ay hindi niya agad ma-start ang makina ng sasakyan. Aray ko. At nang lumabas na ang lalaki ay dito na nagpasya ang bangag na itigil na ang kanyang pagpapanggap na mabait at agad na binasag ang bintana ng kotse ni Jessica upang dakpin ito. Sinubukan naman nito na lumaban sa bangag pero mas nanaig pa rin ito at mabilis siyang tinurukan ng pampatulog. Kinabukasan paggising ni Jessica ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili sa loob ng isang pamilyar na kwarto na may rehas ang mga bintana at may bakod na barbed wire sa labas. At nang sinubukan niyang sumilip sa nakataling pinto ay wala siyang nakitang mga tao na pwedeng makakatulong sa kanya hanggang sa narinig niya ang mga yabag ng paa ng bangag sa labas. At nang puntahan siya nito ay tiningnan lang siya na may mapang-asar ng ngiting aso at sinabihan siyang manahimik na lang ito habang nagmamakaawa si Jessica. Napakawalan siya. At matapos ay muling binalikan ng bangag si Jessica nang sumapit na ang gabi kung saan itinutok nito ang flashlight sa loob ng madilim na silid at lumapit sa kanya nang may malaswang ngiti. Kaya't muli siyang nagmakaawa at nag-alok pa ng pera kapalit ng kanyang kalayaan. Subalit hindi na tinagang bangag at nakakakilabot na sumagot na hindi siya ang unang taong nagsabi niyan sa kanya. Isang pag-amin na nangangahulugan na siya ay isang serial killer. At dito na inutusan niya si Jessica na maghugas ng puwet. At upang makaiwas ay sinubukan niyang linlangin ang bangag at nagsabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Ngunit sa sandaling tumakbo si Jessica patungo sa pinto ay mabilis lang siyang naabutan ng bangag at pinabagsak sa sahig kung saan kinaladkad pa siya nito sa gitna ng silid bago lumuhod sa ibabaw niya at hinawakan ang kanyang mukha. At pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang iPad at ipinakita ang isang video ng masasayang sandali nila ng kanyang yumaong na asawa habang pinagmasdan din ng bangag ang wedding ring na suot ni Jessica bilang kuwintas habang nagtatanong kung diniborsyo ba siya ng kanyang asawa. Bagamat noong una ay ayaw sumagot ni Jessica, ngunit kalaunan ay napaamin din siya nito at sinabi na nagtigay ang kanyang asawa. Pero hindi na kontento ang killer sa sagot na iyon at pinilit niya si Jessica na amining binaril ng kanyang asawa ang sarili nito at siya ang nakadiskubre sa bangkay nito. Kinaumagahan pagkagising ni Jessica ay agad niyang sinubukan na buksan ang pinto, ngunit nabigo ito at nang sumilip siya sa butas ng susi ay nakita niyang nakalagay ang susi sa kabilang bahagi ng pinto. Dahil dito
ay naghanap siya sa paligid ng silid hanggang sa makakita siya ng pako at buong lakas nitong binunot at pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang jacket at isinilid ito sa ilalim ng pinto palabas at sabay itinulak ang susi gamit ang pako. Nang mahulog ang susi sa jacket ay hinila niya ito papasok sa silid at ginamit upang makatakas kung saan tamang-tama namang dumating ang serial killer galing sa pamimili ng grocery kaya napilitan si Jessica na magtago sa loob ng closet. At habang pumapasok ang bangag sa silid, ay kabado siyang nagmamasid sa siwang ng pinto at sinusubukang manahimik habang may sinasagot na tawag ang killer. At nang kinausap niya ang mga ito, ay maririnig ang malambing na boses ng kanyang batang anak na babae at nagpaliwanag na medyo matatagalan lang ang kanyang business trip kaya makakauwi siya pagkalipas ng ilang araw. Pagkatapos ng tawag ay bumaba ang bangag para tumingin sa basement at nang nakita ito ni Jessica bilang pagkakataon ay mabilis na itong kumaripas ng takbo palabas ng bahay patungo sa kagubatan. Hindi nagtagal ay hinabol din siya ng bangag matapos mapagtantong nakatakas si Jessica at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa madapa ito at natusok ng isang sanga ang kanyang paa at upang hindi ito maabutan ay napilitan itong bunutin ng sanga at napasigaw sa sakit dahilan upang nakakuha sa atensyon ng bangag at nang makuha na niya ito ay paika-ika itong nagpatuloy hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumusong sa ilog nang maabutan siya ng bangag at kahit pa may panganib na malunod ay hindi na ito nagdalawang isip na tumalon sa ilog at nagpaanod sa agos patungo sa kabilang bahagi ng gubat at sa kabutihang palad ay nagawa niyang makaligtas sa kabila ng malakas na agos at muling nagpatuloy sa paglalakad sa gubat gamit ang isang sanga bilang tungkod ngunit ilang saglit lang ay bigla siyang nakarinig ng mga yabag kaya't agad itong nagtago at nag-abang bago hinampas ng sanga ang lalaking paparating. Subalit tila nabigla ito nang hindi ito ang bangag kundi isa lamang matandang lalaking hunter na nabigla rin sa kanyang bigla ang pag-atake kaya't agad humingi ng paumanhin si Jessica sa matanda at nagmakaawa na tulungan ito dahil may nagtatangkang pumatay sa kanya kaya't nakiusap ito na makihiram ng telepono sa matanda ngunit sa kasamaang palad ay nasira na ito dahil sa tindi ng pagkakahampas niya rito kanina. Aray ko! Dahil sa awa nito kay Jessica ay ginabayan niya ito patungo sa kanyang sasakyan at pinahiram ng bota ng kanyang asawa upang hindi na lalong lumalim ang sugat nito sa talampakan bago sila tuluyang umalis. At habang nasa biyahe ay pinakain niya ito ng kanyang sandwich habang sinusubukang pakalmahin si Jessica sa gitna ng biyahe ngunit bigla silang nakakita ng isang nakatumbang puno na nakaharang sa kanilang daan. Dahil dito ay muling nagpanik si Jessica at sinubukang itulak ang puno. Subalit masyado itong mabigat upang maitulak nilang dalawa at sa pagkakataong iyon ay dumating na nga ang bangag at sinabihan ng matanda si Jessica na kumalma kung saan sinabi ng bangag sa matanda na si Jessica ay ang kanyang kapatid na may sakit sa pag-iisip at tumakas lang sa kanilang bahay na ikinalito naman ng matanda kung sino ang paniniwalaan niya. Subalit sa sandaling iyon ay tila naniwala ang mga ngaso at hinayaan ng bangag na kunin si Jessica. Subalit nang makita nito na masyadong marahas ang paraan ng pagkuha nito kay Jessica ay naghinala ang matanda kaya't itinaas nito ang kanyang baril at pinilit ang bangag na pakawalan ito. At habang tumatakbo si Jessica patungo sa gubat ay hiningi ng nalilitong matanda ang cellphone ng bangag dahil kung talagang kapatid niya ito ay mas mabuting pulis na ang magkumpirma nito. Ngunit hindi ito naging madali sa kadahilan ng pinagbubugbog nito ang matanda hanggang sa dumanak ang dugo nito at pagkatapos ay tinudas na niya ang kawawang matanda. Kasabay nito ay mabilis nang tumakas si Jessica palayo sa gubat habang hinahanap siya ng bangag na armado na ngayon ng baril. At nang sumapit ang gabi ay nagpahinga si Jessica sa tabi ng isang bato sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit may balat talaga ito sa puwet dahil nasa malapit lang ang bangag at itinatama ang flashlight sa paligid para hanapin siya. At nang sa tingin niya ay ligtas na ay nagtangka itong umalis. Subalit paglabas niya ay naroon pa pala ang lalaki at
at binaril siya sa binti at sa kabila ng nangyari ay nagawa pa ring makalusot ni Jessica at nagtago sa mga bushes habang muli siyang hinahanap ng bangag at dito siya sinimulang takutin ng bangag at sinabi nito na dahil sa tama ng baril mayroon na lang siyang 2 oras para lumabas at kung hindi ay mauubusan siya ng dugo at mamamatay dahil dito ay hinamon niya si Jessica na lumabas na at labanan siya habang kaya pa nito at sabay ibinaba ang hawak nitong rifle at sinabing malaya itong kunin ni Jessica kung kaya nito at sa loob lang ng 1 minuto ay patuloy pa rin ito sa pang-iinsulto hanggang sa binanggit pa nito ang yumaong asawa ni Jessica at tinawag itong duwag upang mas lalo pa siya nitong galitin. At habang tumatagal ay ayaw pa ring lumabas ni Jessica kaya't lalong nawawala ng pasensya ang bangag at nagsimula na itong sumigaw at pinagbantaan na hindi siya makakatakas. Subalit nang napagtanto nitong wala na talaga ang babae ay agad na itong umalis at pagkatapos ay lumabas na si Jessica sa kanyang pinagtataguan at naglakad pa hanggang sa makatulog ito sa ilalim ng puno dahil sa sobrang pagod. Kinaumagahan ay nagising ito sa gitna ng kagubatan kung saan pinilit pa rin niyang maglakad sa mahirap na daan hanggang sa muli na naman niyang marinig ang isang tunog ng umaandar na sasakyan na pagmamay-ari pala ng bangag kung saan makikita na inilabas nito ang bangkay ng matanda at kinaladkad patungo sa isang mababaw na hukay na ginawa nito at habang ibinabaon ng bangag ang bangkay ay dahan-dahang lumapit si Jessica sa sasakyan at sinubukang buksan ang pinto at nang magawa niya ito ay agad siyang naghanap ng anumang gamit na makakatulong sa kanya hanggang sa mahanap niya ang cellphone ng bangag. Bago pa man ito matapos sa kanyang ginagawa, kaya't mabilis na itong gumapang patungo sa likurang bahagi ng sasakyan habang sumakay na ang bangag at nagsimulang magmaneho at doon ay nakakita siya ng tire wrench para gamiting sandata at sinimulang i-dial ang 911 ngunit hindi ito makapagsalita ng malinaw dahil hindi siya pwedeng gumawa ng ingay at nangangamba na baka mahuli ng bangag at hindi nagtagal ay tila napansin ng bangag na nawawala ang kanyang cellphone kaya't agad niya itong hinanap sa paligid at itinigil ang sasakyan nang hindi niya ito makita. At dahil alam niyang kaunting oras na lang bago mabisto ang kanyang kinaroroonan ay nagpasya na itong lumabas at sinimulang hatawin ang bangag gamit ang nakuha niyang tire wrench at nagsimulang magmaneho ang bangag na parang baliw habang paulit-ulit na sinusubukang saksakin si Jessica gamit ang kanyang hunting knife hanggang sa mahampas ni Jessica ang braso nito at mabitawan ang kutsilyo at paulit-ulit niya itong sinakal gamit ang tire wrench at sinaksak sa pulso dahilan para mawala ng lalaki ng kontrol sa manibela at tuluyang maaksidente ang sasakyan at nang matapos ay agaran ng gumapang si Jessica palabas sa wasak na sasakyan hanggang sa nakakita ito ng isang helicopter na dumadaan habang lumalabo ang kanyang paningin. Subalit dahil sa nakita ay nag-ipon ng lakas si Jessica at naglakad hanggang sa makarating sa isang bakanting lote. Samantala, makikitang buhay pa rin ang bangag matapos ang natamo nitong pinsala at habang naghihintay si Jessica na muling bumalik ang helicopter ay naalala niya ang cellphone ni bangag kaya't nagpasya siyang tawagan ang asawa nito para ibunyag na hindi ito nasa isang business trip kundi abala ito sa pagkitil ng kanyang biktima at nang makita niyang papalapit na ang bangag ay iniloudspeaker ni Jessica ang tawag para iparinig sa bangag na isinusumbong na siya sa kanyang asawa at upang maniwala ito ay ibinigay ni Jessica ang kanyang buong pangalan sa asawa ng bangag at sinabing kung mamamatay man siya sa araw na ito, iyon ay dahil pinatay siya ng asawa niyang bangag na labis namang ikinagalit ng husto ng bangag at agad tinapos ang tawag matapos ibato ni Jessica ang cellphone sa kanyang direksyon at makikita na bakas sa mukha ng bangag ang matinding desperasyon hanggang nauwi ang lahat sa isang madugong labanan kung saan ginamit ng bangag ang kanyang kutsilyo upang tapusin si Jessica. Subalit may hawak rin na metal na kasangkapan ng babae upang makalaban at nakailang tama siya gamit ang wrench. Subalit sa kasamaang palad ay nagawa siyang nasaksak ng bangag sa kanyang binti at halos mapatay na siya nito ngunit nagawa pa rin niyang lumaban at kinagat ang sugat sa braso ng bangag at nang makita niyang labis itong nasaktan ay agad na nitong sinaksak ang bangag ng malalim sa tiyan dahilan para mapadapa ito at nang masiguro niyang wala na itong lakas at tuluyan ng natudas ay napahiga na lang si Jessica sa lupa dahil sa sobrang pagod habang ang kanyang
mga mata ay puno ng poot habang pinapanood nito ang mukha ng bangag. At bago matapos ang pelikula, ay natagpuan na rin siya sa wakas ng helicopter at bumaba ito para sunduin siya. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo. At syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat. Take care always.